Mahigit 700 ang hinuli sa Oplan Galugad ng pulisya sa Pasig at Marikina. Kabilang po sa kanila ang mga lumabag sa curfew at batas trapiko at mga lumabas ng bahay ng walang damit pang itaas. Ang mainit na balita hatid ni EJ Gomez. Sinuyod ng mga pulis at tauhan ng barangay ang mga bahay sa Pasig City para sa Oplan Galugad kagabi. Umabot sa mahigit 600 ang sinita at hinuli. Mahigit 400 dito ang mga lumabag sa city ordinances, kabilang ang mga menor de edad na nasa lansangan pa kahit 10 oras na ng gabi. Lampas 200 naman ang traffic violators tulad ng mga walang helmet at expired ang plaka ng sasakyan. Isang lalaki rin ang nahuli dahil umano sa illegal na droga. Kabilang din ang 3 most wanted sa mga inaresto. Karamihan na nahuli natin dito sa mga city ordinances ay yung half naked. Siguro dala na rin ito ng medyo painit na yung panahon. Yun yung mga nahuli ng mga nakahubad, yung mga nagiinuman sa kalye, at yung mga maingay, yung mga nagbibideo okay. Yun yung mga yung curfew. Kaya napili ang barangay Pinagbuhatan because number 3 ang barangay Pinagbuhatan sa buong Pilipinas na pinakamalaki at number 1 sa buong Pasig. Sa Marikina, nasa 160 katao ang nahuling nagiinuman sa kalsada, nakahubad at lumalabag sa smoking ban at batas trapiko. 11 ang impounded na motorsiklo. May 2 nahuli kaugnay sa droga. 2 most wanted naman ang naaresto. Wala silang pahayag. This time, ini-intensify natin ang ating operation by utilizing or maximizing our personnel at of course, tinatap din natin ang support ng barangay. Merong deterrent effect ito. Nalalaman ng mga violators o yung mga usual offenders na binabawal na pala ang mga ganito, lalo na yung mga nako-cover nitong ordinances like yung half naked, yung pag-iinom in public, yung mga nuisance at yung curfew. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Kaugnay po sa implementasyon ng Oplan Galugad sa Metro Manila at pagpapatuloy ng pamimigay ng cash aid sa mga tsuper, kausapin po natin si DSWD spokesperson ASEC Irene Domlao. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Miss Connie, magandang umaga sa iyo, magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. ASEC, kamusta na po yung nakatakdang pagpapatuloy ng cash aid distribution at ilan pa ho ba ang target mabigyan yan? Yes, Miss Connie, currently nasa Urdaneta tayo kasama natin si Secretary Rex Gatchalian at sinupervise nga po natin itong pamamahagi ng cash relief assistance sa mga tricycle drivers. Ang target po natin na mabahaginan ng 5,000 pisong cash relief assistance ay nasa mahigit 260,000 po na tricycle drivers sa mga major cities sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. At simultaneous natin itong ginagawa. Kaninang umaga pa po nag-umpisa and ang target nga natin is matapos ngayong araw po na ito yung sa mga tricycle drivers. Kailan ho ba sisimulan yung pamamahagi ng ayuda sa mga probinsya naman? Okay. Pagkatapos naman po ng major cities, mag-move tayo sa mga municipalities. Hinihintay lang po natin na maisapinal yung pong mga listahan at maisumite ito sa DSWD. Inuna lang talaga natin itong mga major cities kasi dito po natin nakita yung pinakamalaking bilang ng mga tricycle drivers at itong mga major cities din po ang unang nakapagsumite ng mga listahan ng mga tricycle drivers. But definitely within April matatapos natin lahat ng mga tricycle drivers sa iba't ibang mga munisipyo at gayon din po yung iba pang mga drivers. Kabilang na dyan yung TNVS, jeepney drivers at iba pang mga service delivery riders. ASEC, yung pong assessment naman ninyo, ano ba dun sa aspeto ho ng pagbibigay ng cash aid and distribution, yung nakikita nyo na hindi ho naging effective at kailangan pang ayusin? Alam mo, Miss Connie, nung nauna nating ginawa itong pamamahagi nga ng cash relief assistance dito sa National Capital Region, ang isa sa mga na-encounter po natin na challenges ay yung mga drivers na hindi po napabilang sa listahan na isinumite sa LTFRB. Kung kaya nga po ang ginawa ng DSWD ay nakipagpulong tayo sa iba't ibang mga transport network companies, gayon din po sa mga asosasyon ng mga service delivery riders, pati ng mga TNBS.
Ito ay upang matiyak na lahat ng mga onboard drivers doon po sa kanilang mga systems ay mapasama at mabahaginan nga po ng tulong. So that's what we did in coordination of course with LTFRB. And then tayo rin po ay nagkaroon ng mga health teams na nagtungo sa mga local government units para yung mga iba pang mga hindi na-serve na mga drivers ay mapabilang sa isasagawa natin na special payout naman po. And that special payout will be done next week. At since ang DSWD po talaga ang nangangasiwa pagdating po sa pamimigay ng mga ayuda, naitanong niyo ho ba kung kailan kaya magiging maganda yung flow siguro ng pamimigay through the national ID system kaya natin? Actually, isa po yan sa pinag-usapan din natin, Ms. Connie, na kung saan nga po, ngayong umaga, nagkaroon rin tayo ng consultation with the financial service providers. Kasi ang gusto po natin sa second wave o yung pangalawang bugso ng pamamahagi ng tulong, ay mag-a-adapt na tayo ng digital systems o yung paggamit ng electronic wallet. At isa sa mga nakikita rin natin ay yung integration naman with the field system para ma-identify natin kung sino na yung may mga national ID and mas maging madali yung verifikasyon ng mga impormasyon hinggil nga po sa mga drivers. So we're working on that at present, Ms. Connie. And hopefully nga sa second wave natin ay magagamit na po natin ang mga teknolohiya that are available to expedite the process and to lessen administrative costs. Sayang naman ho kasi, hindi ba? Eto naman ho, dumako tayo doon sa Oplan Galugad. Ano ho ba ang posisyon ng DSWD dito po sa ipinatutupad na Safer Cities Initiative nga po ng DILG? Kayo ho ba ay nakonsulta rin dito para masiguro na syempre wala hong magiging paglabag sa mga karapatang pantao? Well, yes, Ms. Connie, ang Department of Social Welfare and Development, being the lead in social protection, always believes na it takes a village to raise a child. So para maprotektahan po yung ating mga kabataan who belong to the vulnerable sector, mahalaga po na magtulong-tulong ang bawat sektor ng ating lipunan, from the barangay to the local government unit to the national government agencies and even private organizations para nga po matulungan at matiyak na naproprotektahan itong ating mga kabataan and that their best interests are upheld at all times. So again, dito, Ms. Connie, ay yung partisipasyon ng bawat isa po sa atin para matiyak na sila naman, itong mga kabataan na ito ay nailalayo mula sa iba't ibang mga panganib na maaari nilang makaharap sa pananatili nga po sa lansangan. In fact, ang DSWD, meron din tayong programa yung tinatawag natin na pag-abot program na kung saan yung mga children in street situations ay atin din pong rini-reach out at dinadala sa ating processing center so that appropriate interventions will be provided because batid po ng DSWD na dapat itong mga bata na ito napapangalagaan at hindi dapat hinahayaan na nasa lansangan. So just to be clear, kapag may mga hinuhuli, lalo na mga kabataan, meron hong present na representative po mula sa inyong tanggapan sa DSWD? Well, yes, of course. And syempre, yung ding mga representatives ng barangay council for the protection of children, At of course, yung mga local social welfare officers. Kasi kinakailangan ma-assess po natin itong mga kabataan. Malaman natin ano ba yung mga kadahilanan, bakit din po sila nasa mga lansangan. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi po sa amin, ma'am. Maraming salamat din, Ms. Connie. Magandang umaga po sa inyo. Yan po naman si DSWD spokesperson Asek Irene Dumlao. Sumuko sa pulisya ang 2 sa 4 na lalaking sakay ng kotse na sinaid ang 70 litro ng diesel ng isang nakaparadang truck sa Quezon City. Paliwanag po nila, nagawa daw nila ang krimen dahil natalo raw sila sa sugal. Balitang hatid ni James Agustin. Kuha ang CCTV na ito ilang minuto bago ang nangyaring pagnanakaw ng diesel noong March 31 sa Barangay Fairview, Quezon City. Nakababa ang salamin ng kotse sa passenger side kaya nahagip ang ilang lalaki nakasakay. 4 na lalaki ang natukoy na sakay ng kotse. Isa sa kanila nakita sa CCTV na bumaba at siyang nagnakaw sa kargang diesel na nakaparadang truck. Kahapon sumuko na sa pulisya ang 2 lalaki, kabilang na ang nagmaneho ng kotse at kanyang kaibigan. Patuloy pang hinahanap ang 2 kasabwat nila.
Ayon sa QCPD, naibenta na ng mga sospek ang ninakaw na diesel sa Payatas. Meron pong isang tindahan daw doon na doon nila binagsak at nabibenta naman sa mga jeepney driver. Aminado ang dalawang sumuko sa nagawang krimen. Dala ng sa sugal lang. Ano po nangyari? Parang naghabol lang sa talo. Ano po ginawa niyo dun sa mga diesel? Kasama ko na yung nagbenta kasi. Kumuha po kami ng diesel. Kasi? Talo po sa sugal. Sugal? Online games po. Saan niyo dinala yung diesel? Binenta lang po namin. Bago ang nangyaring pagsuko, natukoy na ng pulisya ang plate number ng kotse at nakipag-ugnayan sila sa may-ari nito. Nung na-interview po natin yung first owner, nasabi niya na nasalo na ng isang female person yung sasakyan niya. Kaya po natuntun natin tong second owner ng sasakyan. Dinala sa Fairview Police Station ang kotse na pagmamayari na ng live-in partner ng isa sa mga sumukong lalaki. Sabi na may-ari ang paalam sa kanya ng kinakasama, may magrerenta lang ng sasakyan sa halagang 2,000 piso. Ikinagulat daw niyang ginamit na ito sa krimen. I-rent siya ng magdamag, then ibabalik siya ng 11 to 12 noon. Yun yung pinaka-late. Hindi ko alam talaga na ganun kasi ayoko naman din ma-involve sa ganun since yung sa akin kasi is hard-earned money. I-impound na muna ang kotse habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Inaalam ng pulisya kung nagamit ito sa parehong modus sa ibang lugar. Tinitingnan lang natin kung meron pang involvement. Baka may ganyan din na nagpa-blatter sa ibang district. We will coordinate with the Land Transportation Office para i-show cause order po nila itong owner at itong driver na nag-participate. Desidido naman ng may-ari ng truck na ituloy ang reklamong theft laban sa mga sospek. Mabuti naman na sumuko na sila. Sana yung dalawa pa, magkusang loob na din na sumuko na rin. Hindi kasi pwede nating hayaan na yung masamang bagay na ganito maulit-uli . Nagambagan din ng mga pulis para maibalik sa biktima ang halaga ng diesel na nanakaw sa kanya. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Ito ang GMA Regional TV News. Sugatan ng isang binatilyo sa pamamaril sa Bacolod City. Ayon sa investigasyon, nasa gilid ng kalsada ang 14 na taong gulang na biktima ng barilin ng isa pang binatilyong angkas ng motorsiklo. Nagtamo po ng tama sa kaliwang paa ang biktima at isinugod sa ospital. Sumuko naman sa pulisya ang namaril na 15 taong gulang. Paliwanag niya, binastos ng biktima ang kanyang nobya. Hiniram daw niya ang baril sa isang kaibigan. Nasa kustodiya na siya ng Bacolod City Social Development Center. Pinaghanap pa ang nagmaneho ng motorsiklo. Handang magsampa ng reklamo ang kaanak ng biktima laban sa binatilyong namaril. Natuklaw ng Cobra ang isang student athlete ng Coronadal na kasali po sa Socsargen Regional Athletic Association meet. Ayon sa kasama ng estudyante, nangyari ang insidente sa kanilang tinutuluyang quarter sa isang eskwelahan sa President Quirino Sultan Kudarat. May kukunin daw sanang gamit ang atleta mula sa kanyang bag nang bigla siyang tuklawin ng ahas na nakapasok pala sa bag. Batay po sa check-up na mababaw lamang ang sugat at hindi pa nailabas ng Cobra ang kamandag nito. Patuloy na nagpapagaling ang atleta at napatay naman po ang ahas. Ayon sa pamunuan ng paaralan, inayos na ng quarters ng mga atleta at tinakpan ang mga butas para wala nang makapasok na ahas. Tiniyak naman ng Coronadal LGU na sasagutin nito ang gastos ng atleta sa pagpapagamot. Wednesday latest, mga mare at pare! Top priority pa rin ni Encantadia Chronicle Sangre star Sanya Lopez ang kanyang overall health sa kabila ng kanyang busy career. Chika ni Sanya, madalas siyang mag-workout hindi lang para ma-achieve ang kanyang fit summer body, kundi para healthy rin para sa kanyang trabaho. At role na si Sangre Danaya sa Encantadia Chronicle Sangre. And speaking of projects, isinare ng Sparkle actress na super okay katrabaho ang co-stars niya sa pelikulang Midnight Girls
kung saan gaganap siya bilang entertainer sa Japan. We need to be healthy and fit at the same time para mas magaan din sa trabaho natin, kinikilos natin every day. Super happy talaga ako, no? Ang dami mga blessings na dumadating sa atin. I'm so thankful talaga, wala na ako masabi.